Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na gabi na naman sa inyong lahat at sa kwentuhan natin ngayon dito sa Subscribers Hilakbot Stories atin pong pakikinggan ang mga kwentong ibinahagi sa atin nina Ogie or OG, si Beyond Unknown at si Samuel ng Ilocos Sur. Kung ano ang laman ng kanilang mga kwento inyo pong pakinggan. And welcome by the way dito po sa ating SHS segment at maraming salamat dahil naririto ka na naman sa episode nating ito anuman ang inyong ginagawa, pang-background man kami o tinututukan mo ang videong ito. Maraming salamat mga silent listeners, regular listeners at ganoon na rin syempre sa ating mga channel members. Salamat po sa inyo. Umpisahan natin sa kwento na ipinadala sa atin ni Ogie or Ogie siguro to, hindi to OG siguro Ogie ng Bicol. So base sa kanyang isinalaysay, marami na rin naman akong naririnig, Sir Red, na mga kwento tungkol sa mga aswang, mambabarang at mangkukulam. Meron naman talaga mga ganun, kahit kami nga mga Kristiyano ay naniniwala dahil sila yung mga kampon ng mga demonyo o mga evil spirits. Minsan nga natulog kami sa kamag-anak ng misis ko dati noong 2011 at may narinig akong may parang pumapalakpak na hindi naman ganong kalayo sa aming kwarto. Bigla na lang akong napapaisip noon kasi alam kong wala pong tao. Sobrang dilim din ng buong paligid hanggang sa naalala ko ang kwento ng yumao kong tito na kapag nakarinig ka daw ng tila may pumapalakpak, panigurado, iyon daw ay isang aswang. Kaya ayun, hindi na talaga ako masyadong nakatulog ng gabing iyon at ang isip ko kasi baka pumasok sa kwarto namin. Gusto ko man pong isara ang bintana pero hindi ko na binalak pa kasi matigas na iyon at hindi na maisara. Pero awa ng Diyos, wala naman pong masamang nangyari. Ito naman pong nakaraan, Sir Red, ay pinadala kami sa Bicol para sa project namin at nakituloy kami sa isang lumang lodge sa Legazpi City. Pinakita sa amin yung kwarto na pinakalikod ng bahay. May puno din po doon na malaki na at ito ay puno ng mangga. Ang loob nito ay sobrang luma at madilim din yung ilaw. Wala na kaming nagawa kasi curfew na rin dahil sa pandemic noon kaya tumuloy na kami doon sa mismong lumang lodge na iyon at nag-ayos na po ng gamit. Habang nag-aayos kami nito, namimili pa ako ng pwesto ko sa higaan. Unang pinili ko yung sa bandang bintana pero hindi ako nakatagal kasi bigla pong nagbago yung pakiramdam ko dun. Gusto ko nang matulog sa oras na iyon pero hindi ako mapakali kasi bigla na lang akong napapatingin sa bintana at nakikita ko yung puno ng mangga. Ewan pero iba po talaga yung vibe nung punong mangga na iyon. Kaya ang nangyari ay nakipagpalitan po ako sa kasama ko at pumesto ako sa dulo na medyo malayo na sa bintana at nakatulog na ako ng mahimbing. Pero may napanaginipan ako nung araw na iyon na may mga taong nagkukumpulan sa isang puno na parang may pinag-uusapan hanggang sa malinaw ko na nga pong nadinig na iyon ay tungkol sa mga tikbalang. Yung panaginip kong iyon, Sir Red, ay tila parang totoo kasing nangyari. Medyo malakas ako sa mga ganyang pangyayari kasi lagi ako nagpipray over o nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Kaya ang sinigaw ko, "Tikbalang, magpakita ka at lumayas ka sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus." Nang pagkabigkas ko nun, bigla pong dumilim ang paligid at nawala lahat yung mga nakita kong taong nagkukumpulan. Pero tuloy yung pag-pray over ko sa panaginip ko habang naglalakad sa lugar na iyon hanggang sa labas na ng bahay. Habang patuloy akong nagdarasal, biglang may tumawa
na sobrang laki pero mababa ang boses niya. First time ko pong makarinig ng ganoon at sobrang linaw ng tawa na iyon kaya parang totoo ang mga pangyayari. Patuloy ako sa pagdarasal habang palakas ng palakas ang tawa niya at bigla-bigla ay naramdaman ko na uminit ang aking paanan. Painit ng painit at patuloy ang pagdarasal ko sa Panginoon, talagang non-stop, Sir Red. Hanggang sa awa po ng Diyos, bigla akong nagising na parang hinila ako ng paangat. Hindi ko na pinansin ang bagay na iyon at tahimik na lang ako nung nagising ako na as if walang nangyari. After ng paghihilamos ko, nagkape na ako at sumalo na ako sa mga kasama ko. Habang papalapit ako sa kanila, nagkikwentuhan sila tungkol sa karanasan nila nung gabi na iyon. Yung isa ay hindi daw nakatulog hanggang 3:00 na ng madaling araw at may naririnig daw siyang palakad-lakad sa labas na parang nakatakong. Gusto niya sanang silipin kaso bigla siyang natakot, baka kung ano lamang daw yun. Ang nakapagtataka lamang daw kasi Sir Red ay pabalik-balik daw yung paglalakad hanggang sa parang may nadinig siyang nagbukas ng pinto. Ang buong akala niya noon ay gising na raw kami kasi nasa ibang kwarto sila, pero pagsilip niya, wala daw pong katao-tao. Nung nakatulog na siya, naramdaman niya na parang may nakadagan at sumasakal sa kanya. Hindi daw siya makakilos at parang may nakapalibot sa buong paligid niya. Binabangungot na raw siya nung araw na iyon pero nagtataka siya dahil unang beses lamang daw po niyang naranasan iyon. Sabay dagdag ng driver namin na kahit siya daw ay binabangungot nung gabing iyon. Nagulat na lamang ako, Sir Red, sapagkat parang pare-pareho yung nangyari sa amin. Bigla na lang akong sumagot doon sa kanila at sabi ko, "Pre, hindi ata takong yung naririnig mo kagabi. Pakatikba lang yun." Hanggang sa kwento ko na sa kanila ang napanaginipan ko at bigla silang sumang-ayon na baka nga totoo na tikba lang daw yun. Kaya nangako kami na hindi na kami mag-i-stay ng isa pang gabi sa naturang lumang lodge. Minsan naikwento ko ito sa pastor namin at naniniwala siyang nag-e-exist ang mga elementong iyon. Totoo po ito, Sir Red, at sana'y maabangan ninyo ang mga susunod ko pang tunay na mga karanasan. Patiktik lang daw po ang mga tiga dito sa Bank of Makati na madalas pong nakikinig habang nag-a-underwrite. Sabi niya sina Jomar Aquino, hello po sa inyo. Si Kath Astrolabio, Erwin Pasqua, si Mean Badjo, Ella Ligunas at siya po yung misis ng ating first sender. Si Carmina de la Cruz, Mark Leo, si Mitch, si Genevieve, si Tintin. Patiktik na rin daw natin sina Jerome, si Philip, Daven, Elizabeth, Jello, John Billy, si Bernie, May at Rainier. At ganoon na rin daw happy wedding anniversary sa misis ko na si Eleanor Ligunas. Ayan, siya yung binati niya kanina, si Ella. Ayan, yan po kami solid HTV positive po kami. Grabe sir, sana maniwala kayo. Tuwang-tuwa po kami kay Sir Red dahil nakakawala ng sinasabi niyo lang ata yan para mabasa yung kwento. But anyway, maraming salamat. Meron din ba kayo mga kwentong tikbalang? Sa pagkakatanda ko dito guys, meron na tayong na-feature dito na kwentong tikbalang na kung saan parang ang nangyari doon sa kwento niya was, ano ba yun, yung may naamoy siyang parang napakapanghi. Tapos parang naghalo daw yung parang amoy putok, parang ganun, amoy putok. Tapos sobrang panghi daw na kasi, alam mo yung parang hindi mo, nakakasulasok na siya in a way na hindi mo siya matatagalan na amuyin. Parang ganun. Kaya yun sabi niya, tapos hindi lang yun, yung parang
amoy imburnal daw, parang gano'n na parang bigla na lang daw na humangin, pumasok sa loob ng bintana nila tas naamoy niya yung gano'n. Yun na sinasabi nila na karaniwan na parang kapag nakaamoy ka daw ng ganyan, tiyak na meron daw somewhat o kaya parang something na entity na katulad nito, mga tikbalang na alam mo yun, palibot-libot lang daw dyan. Ito naman kasi mga tikbalang na ito, as far as I know, hindi naman ito yung mga talagang nananakit Di ba? Unless sinasaktan din sila. Di ba? Kaya parang pinutol yung puno na kanilang tinitirhan. Di ba? Kaya kayo, ano ba yung mga kwentong tikbalang, kwentong kapre ninyo dyan? Ako, isend nyo na lamang po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Ayan, medyo tinotone down ko lang yung boses natin, guys, kasi it's 11:20 na at tulog na yung mga kasama natin. Okay? Oo, kwentuhan. Tamang kwentuhan lang tayo dito po sa ating sa kinaroroon natin sa pinakamaliit po na sala na meron kami. Kaya yan. Anyway, sa second story naman po natin dito, ito naman ay galing kay #BeyondUnknown. Ito rin ay pinadala sa sindakstories2008@gmail.com. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo pero totoong nangyari ito. 5 taon ako ng mga panahong iyon at madalas daw po akong mahuli ng mga magulang ko na meron pong kalaro o meron pong kausap kahit wala daw pong tao kung saan ako nakalingon. Tinatanong nila kung sinong kausap ko pero ang lagi ko daw pong kinikwento sa kanila ay yung kalaro ko. Ginigiit nila na wala naman pong tao kahit sino doon. Pero sa pagtataka, napakunot ang noo ko kung kaya't napasagot ako na, "Yung babae po." Sabay turo ko sa direksyon ng babae. Ngunit nagtataka ako dahil kasabay ng paglapit ng kalaro ko ay nawala na rin yung babaeng tinutukoy ko. Alam ko ring malabong tao iyon, Sir Red, dahil sa harap ko'y kanal at sa tabi nun ay mataas ng pader. Ilang beses nilang sinabi sa akin, as in ilang beses nilang iginiit na walang tao. Pero sabi ko, meron. Dahil sa paulit-ulit na pagpupumilit na may babae doon. Itong mga kausap ko na nagtatanong ng napakakulit ay tinubuan na rin ng takot at matinding hilakbot. Nang mapagtanto niya na seryoso ako sa sinasabi ko, bigla siyang nagtatatakbo sa loob ng bahay nila at naiwan na lamang akong mag-isa. Lumipat na kami ng bahay ng mga panahong iyon. 7 o 8 taong gulang na ako noon. Minsan pa sa bahay namin na iyon, kagigising ko lang ng isang hapon at nagulat po ako sa sarili ko dahil may kahabulan akong batang babae. Nagtanong ako kay mama kung sino yung kalaro kong batang babae dahil 2 lang naman kami ni kuya ang magkapatid ng panahong iyon. Nagtaka naman si mama at ang sabi niya, "Baka nananaginip ka lang." At hindi ko na lamang po masyadong pinagtuunan ng pansin ang bagay na iyon. Nag-enjoy naman ako sa lahat ng mga nangyari sa buhay kong iyon. To the point na na-realize ko nung mga pagkakataong ito, as in sa present time. Hindi ko na rin po alam, Sir Red, kung tao pa nga ba ang mga nakakasalamuha ko o hindi na. Maraming salamat sa ating second sender dito po sa ating SHS episode na ito. Welcome sa lahat ng mga kararating. Ayan, kung inyo pong nakikita, ayan, kakawayan ko kayo para masabing taped as live ito pong ating SHS. Mamaya po atin pong kikilalanin kung sino-sino yung ilan sa mga channel members na magpasa hanggang ngayon po ay napaka-active. At syempre, approve po kayo. Maraming salamat sa inyo. At gawin na rin syempre yung mga silencers natin o kaya yung mga nangungulit ngayon dyan sa ating live premiere kung sino man po kayo, mga regular listeners na natin o mga kapatid natin sa horror story narration. Maraming salamat sa pag-drop by dito po sa walang kakwenta-kwentang channel na to. But anyway, eto na tayo sa ating third story. Mula naman ito kay Samuel ng Ilocos Sur. Pero bago natin tuluyang puntahan ito, guys, meron ako naaalala tungkol dito sa sinabi niyang pinakahuli na to the point hindi ko na alam kung
tao pa ba ang mga nakakasalamuha ko o hindi na? Meron akong napanood na isang documentary pero hindi ko lang matandaan yung pinaka-title niya guys na sinasabi niya base doon sa kanyang karanasan kasi isa po siyang paranormal researcher, a foreign na paranormal researcher and I know ilang beses na po siyang na-feature kahit sa Netflix. Alam ko meron na siyang docu or meron na siyang palabas doon. Alam ko rin meron na rin siya dati sa may regular show siya sa isang TV network sa Amerika na kung saan sinasabi niya alam mo yun ilang beses na daw po niya kasi itong naranasan na ewan ko lang din ba kung maniniwala kayo dito sa kanyang sinabi na hindi daw lahat ng mga nasasalubong natin sa mall, specifically, lalo na yung talagang ang daming tao o kaya naman sabihin na natin kapag tuwing ikaw ay umuuwi daw po ng hapon galing sa inyong trabaho, galing sa inyong, syempre sa inyong eskwelahan, tapos ang nangyayari, alam mo yung parang ang setup is kumpulan ng tao kasi magsisiuwian ang lahat. Parang siguro yung sinasabi niyang, ang sinasabi niyang pinaka-setting nito ay parang siguro isang pedestrian lane, intersection na naglalakad lahat ang mga tao to and from, parang gano'n nagkakasalubungan. Kaya parang gano'n lang din, parang sa mall, just for example. Ang karamihan daw doon, 50% sabi nila, guys, maniwala kayo, 50% daw sa mga nasasalubong mong iyon ay hindi na daw talaga totoong mga tao. Sila daw yung mga tipong parang, alam mo yun, yung mga hindi matahimik lang na kaluluwa na paulit-ulit lang ang paglibot-libot daw sa lugar na yun. Kaya kumaga parang yung iba din daw ay masasabi na parang mga espiritu na sila pero hindi sila naniniwala or parang ang sinabi niya kasi doon ay naniniwala pa rin yung espiritong iyon na buhay siya at may katawan siyang mababalikan. Something like that. I don't know kung naniniwala kayo doon pero isa po siyang paranormal researcher. Nalimutan ko lang yung name pero siguro sa susunod na mga SHS kapag mapag-uusapan natin ito, maaring ma-mention ko na siya. But anyway, ito na puntahan na natin si Samuel ng Ilocos. Kung sakali man na meron kang masasabi tungkol doon sa aking binanggit na ito, why not sabihin mo rin, i-comment mo na rin yan sa comment section para nang sa ganun syempre ay maging healthy naman yung ating kwentuhan dyan. Okay? So, nang sa ganun ay parang, alam mo yun, hindi lang ako parang mag-isang nagsasalita lang dito. Ayan, once again, hello po sa inyong lahat, sa lahat ng mga naririyan sa ating labas ng videong ito, sa mga nanonood sumusubaybay. Third story, ito naman ay galing kay Samuel. Sabi niya, matagal na daw po siyang tigapakinig natin sa Hilakbot at Sindak and I'm using my real account and please, sabi niya, itago niyo na lang ako sa pangalang Samuel. 16-year-old lamang daw po siya. 16 years old. So, simulan ko na po, sabi niya. April of 2018, nagplano kami ni na mama na pumunta sa Baguio ng 3 araw. So, nag-rent po kami ng van para mas madali yung biyahe namin. 5 a.m. nung umalis kami dito sa Tarlac at nakadating o dumating po kami ng bandang 8:00 ng umaga doon. Ayos naman po lahat. Lahat ng mga nadaanan namin ay talagang nakaka-enjoy sa sightseeing. Lumibot muna kami kung saan hanggang sa bandang lunch, naghanap kami ng matutuluyan. Unfortunately, fully booked na lahat ng mga hotels kaya ang hinanap na lamang namin ay yung mga mumurahing inn. So nag-stop po kami sa Burnham and then nag-CR muna. Tapos nagtanong kami sa mga alley doon kung saan yung may pinakamalapit na inn sa Burnham. Sinabi nung isa, yung inn na sobrang lapit talaga sa Burnham na as in walking distance, ay yun yung kanyang maire-recommend at hindi ko na po babanggitin dito yung pangalan nung inn na iyon. So pinuntahan namin. May malaking tarpaulin sa labas ng bahay. Basta inn ang nakasulat doon. Unang tingin ko pa lang, Sir Red, ay alam mo yung feeling na bukod sa parang hindi ka welcome, ang creepy. Lalo nung pumasok na kami ni Mama. Bigla na lang talagang bumigat ang pakiramdam ko noon pero binaliwala ko na lamang. Winelcome kami ng isang matandang babae at ayun, nag-usap-usap sila ni Mama habang ako umikot lamang sa loob ng inn.
Pero ayos lang naman talaga yung mga ayos o yung arrangement ng mga furnitures doon. Pero hindi mawala talaga sa isip ko yung pagka-creepy. Bigla na lang akong tinawag ni mama at ayon doon sa matanda, sabi niya, tinawag siya ng kanyang mama at bigla siyang napansin ng matandang babae. Sabay sabing, "Ang ganda mo naman, iha. Ikaw ba ay may lahi?" Habang tinatapik ako sa balikat, ay talagang giliw na giliw siya sa akin. Umiling ako at binaliwala ko lang yun. So dinala kami ng babae doon sa basement ng bahay. Sobrang mura doon kaya doon na rin kami nag-stay. Okay na kami doon nung hapon na iyon, Sir Red, kaya nag-ayos na kami ng gamit. Hanggang sa biglang sumama ang pakiramdam ko. Humilab yung sikmura ko at parang may gusto akong isuka kahit wala naman akong maisuka. Binilhan pa nga ako ng cup noodles ni na mama para umayos na daw po ang pakiramdam ko hanggang sa naging okay naman na ako. And then nagkwentuhan na kami ni na mama bandang 2 a.m. kasi mahilig talaga kaming magpuyat at magkwentuhan ni mama tungkol sa mga multo at kung ano-ano pa. Hanggang sa biglang sumakit na naman ang tiyan ko. Tapos sabi ko kay mama, parang nalamigan yata kaya patayin na ang aircon. Oh, may aircon doon sa inin nyo? Buti naman meron kayong aircon But anyway, kasi sa Baguio usually it's electric fan di ba? But anyway, ito na siya. Sabi niya, "Nak, ang init-init kaya." Hanggang sa hindi ko na naman po talaga matiis yung ilalabas ko yung pagsusuka ko kaya trinay ko ng magsuka tsaka magdumi na rin at the same time pero wala talaga. Kung meron man akong nailabas sa bunganga ko ay puro tubig. Then ayun, hindi ko na malayan na nakatulog na ako. Nagpunta kami kinabukasan sa strawberry farm pero sobrang sama pa rin talaga ng pakiramdam ko. Parang feeling ko talaga sa sabog na yung Delbots ko. Anong Delbots? Pero utot lang pala yung nilabas daw. Ang dugyot mo naman. Sa strawberry farm ka pa magkakalat. But ito sabi niya, binilan ako ni mama ng sobrang dami na, alam mo yun, Gatorade, sige. At saka daw po Diatabs and then nag-chicken joy na daw sila after. So hindi talaga ako makakain ng maayos kasi bawat lunok ko, parang lalabas talaga yung ebak ko. So OTW na kami sa farm. Medyo dun ako nagkaroon ng feeling na okay na. Pero nung nasa gitna na kami ng farm, as in ang layo na namin ay bigla na namang humilab yung tiyan ko hanggang sa na-freeze ako sa kinatatayuan ko. Biglang bumigat na kasi ang aking pakiramdam hanggang sa parang natawag ko na halos lahat yata ng mga santo, Sir Red. Tapos ayun, umalis kami ni mama doon tapos ang sabi niya, umalis kami ni mama doon tapos naghanap ako ng CR. Trinay ko po talaga na mag-jebs pero wala po talagang lumalabas. Sabi niya ang sakit nung sikmura ko nung time na yon. Hanggang sa nag-decide na kami bumalik na lang sa inn. Hanggang sa lumapit na naman yung matanda. Sinabihan na naman ako na kesyo ang ganda-ganda ko daw. Tapos ako naman itong si ma-feeling, thank you naman ng thank you. Yun pala ay pwede ko nang ikamatay ang ginagawang iyon ng matanda. Wala kaming idea ni mama kung napapaano ako kaya nag-ayos na kami ng gamit para umuwi na at kinausap na namin yung driver ng van na iuwi na kami. So habang naliligo ako, ewan pero parang meron pong nakatingin sa akin. Binaliwala ko na lamang iyon hanggang sa magpapaalam na kami doon sa may-ari ng inn, doon sa matanda. Tinatanong kung napapaano daw kami at ba't kailangan pa naming umalis ng maaga pero nag-alibay na lang si mama. So sabi niya, nakauwi kami ng maayos pero ganun pa rin yung tiyan ko. Hot compress lamang ang itinapat namin. Naging okay naman na
Hanggang sa nagbalik na naman kami sa Baguio ngayong April 2019, sabi niya, kasama ko naman si Papa. May nakausap naman akong dalaga. Ang ganda niya men pero sorry hindi kami talo. Nag-stay din sa hotel na pinag-stayan namin tapos nagkwento ako sa kanya tungkol doon sa nangyari sa akin last year. Tinatawanan niya ako pero bigla siyang sumeryoso sa pagsabing, baka nabarang ka. At natakot ako sa sinabi niya. Ang weirdo kasi. Nagkwento din siya tungkol sa life niya at yung lola niya na nambabarang or albularyo o kaya ay parang miyembro daw ng kulto. I don't know Sir Red pero basta yun na yun. Kapag daw may tumapik sa akin na hindi ko kilala, tapikin ko lang din daw po pabalik kasi pwede ko daw ikamatay yun. Kapag naman daw kino-compliment ako, ibalik ko din daw sa kanya like, sabi niya ang ganda mo naman iha. Tas ibalik lang daw na parang, kayo din po. Kasi it's either may sumpa daw yun or yun nga, dinadasalan na pala ako. Kaya pala yun Sir Red ang naging dahilan kung bakit sobra ang aking nararamdaman ng oras na iyon. Kaya naging maingat na po kami kapag gumagala kami sa Baguio ng mga sumunod na mga taon. Humabol pa tong si Sam ng Ilocos. Sabi niya, kay ating maganda na hindi ko natanong yung name, ang ganda mo pero sorry straight ako, sana ma-meet kita. Ito naman, lumandi pa. Anyway, maraming salamat po sabi niya dito sa pag-feature ng kanyang kwento. And yun nga pala, meron din tayong topic tungkol dito sa mga, alam mo yung tapik-tapik, kung tinapik ka, tapikin mo daw ulit. Para alam mo yon yung kahit mag-non-stopan kayo magtapikan dyan para maibalik mo lang daw yon. Kasi yun nga parang nagtatransfer ka ng something na alam mo yun sickness or negativity or kaya parang alam mo yung sumpa. Sabi nga nila ka-OA-han mang pakinggan guys pero yun yung sinasabi ng karamihan sa mga nanggagamot. Lalong-lalo na yung mga katulad nito na parang mga albularyo na kapag akala mo yung usog, akala mo yung nausog ka pero yun pala alam mo yun, kulam na pala sa pamamagitan lang ng pagtapik. Kaya nga yun ang sinasabi nila yung mga diba kapag pupunta ka sa mga palengke, iwasan mo daw po yung mga parang mga pagkain na nasa ibabaw. It's just because baka yan na daw yung napagpilian dahil baka daw yan yung mga pinisil-pisil ng kung sino tapos alam mo yun. Kaya yun din, meron din tayong kwento dito yung sabi ko sinawsaw yung daliri. Ang tawag naman daw doon kasi yung manlalason, sabi nung isang isa sa mga nag-comment dun sa ating. Hindi ko alam kung anong SHS episode yun pero yun yung sinabi niya. But anyway, maraming salamat sa mga kwentong inyong ibinahagi dito po sa ating subscribers Hilakbot Stories. At sana patuloy din yung pagpapadala ninyo ng mga kwento sa ating sindakstories2008@gmail.com. Ayan, maraming salamat sa pagsama nyo dito po syempre sa ating sa salang ito. At parang nagkikwentuhan lang tayo sa sala, nandyan ka lang sa sofa na kikinig, di ba? O kaya naman kung saan ka man din naroroon, maraming salamat. Mga channel members, syempre patuloy nating pagpapasalamatan sa pagkapit sa matigas at paghimas sa madulas. Maraming salamat dahil hindi kayo nang iwan sa Hilakbot YouTube channel at sa lahat ng mga brother YouTube channel ng Hilakbot. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV. Ulitin ko, HTV. Positive. Love you guys. Thank you. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.